Isaiah 55, no? Okay. So, magandang hapon po ulit. Isaiah 55, dito po sa verse 8, babasahin ko muna sa English, no? Sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts, and neither my ways are your ways." Ibig sabihin, sinasabi niya, yung takbo ng isip ko, iba sa takbo ng isip niyo. No? Ang kaisipan ko, iba sa mga iniisip niyo. No? Magandang may lesson po tayo ng ganito. Saan ba nakapokus ang Diyos? At ano ba yung pinagpopokusan natin? Madalas kasi, ang sinasabi ng Diyos, dito kayo mag-focus. Ang nangyari po, yung iba pinopokus natin. Katulad po sa Old Testament, ang sabi ng Diyos, tingnan nyo yung pupuntahan nyo. Sila nakatingin kung saan-saan. So sabi niya gano'n, hindi tayo magkakasundo nito. Hindi kayo makakarating doon kung saan-saan kayo nakatingin. No, sabi niya gano'n, sa isang lingkod ng Diyos, hindi pwedeng nangangarap ng mga ano-ano. Sabi niya, ang isang nag-aararo, hindi pwedeng palingon-lingon kung saan-saan. Dapat inaararo lang yan, trabaho lang niya. No? Ngayon, sabi niya, "And my ways are not your ways." Ang pamamaraan mo ay hindi ko pamamaraan. Meron po isang tao nagsabi na kailangan daw niya ng pera para sa ganito, ganyan. Ngayon, sabi niya, hindi muna ako magpapastor, magtatrabaho muna ako para makuha ko yung perang yun. Ngayon, yung pamamaraan niya para magkapera, malayo sa kalooban ng Diyos, sa sistema ng Diyos, at sa paraan ng Diyos. Kasi ang Diyos naman, hindi naman against na magkaroon ka ng pera. Sa totoo nga lang, si Jesus siningil din ng tax, di ba? So, ang isang tax kasi, pagkakautang. Ang ginawa ni Jesus para makabayad riyan, iba sa mga ginagawa ng mga tao para makabayad. Katulad mo ng story na ito, ang sabi niya, magtatrabaho muna ako, tsaka para makabayad ako, para mabili ko itong bagay na to, iwanan ko muna yung pagpapastor. Pero mali, ang paraan ng Diyos para magkapera ay iba sa paraan ng tao. No? Ngayon, ang paraan ng albularyo ay iba sa paraan ng doktor. No? Sa albularyo ay bulong-bulong, orasyon, pero sa paraan ng doktor, inom ng tabletas, di ba? Ngayon, iba rin ang paraan ng Diyos para gumaling ka. Sila, pare-parehas lang ang goal nila, gumaling yung tao. Sa albularyo nga, sabihin natin, yung kinukulam mo, yung nababarang o ano yun, na nababarang, na aaswang, nasa cesarean, naduduwende, nakakapre, iba-iba ang paraan ng medisina ang gagawin, padadala ka sa isang psychiatrist, no? Kasi hindi tingin sa'yo, meron ka lang sapi sa ulo, pero sa albularyo, kulam na kagad yan. Ngayon, ano ba ang paraan ng Diyos para paalisin yung kulam na yan? So, magkakaiba tayo ng paraan. Ngayon, bilang mga Kristiyano, nandito na tayo sa paraan ng Diyos. Ngayon, dito sabi niya, pamamaraan ko, iba sa pamamaraan nyo. Kaya nga, sabi niya, "Seek ye first the kingdom of God." Bakit? Kasi mas madali ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang kaharian. Nakuha niyo mga kapatid? Ito, sabi niya ang paraan ng sanlibutan, maski magtrabaho ka na magtrabaho para umasen sa buhay mo, pero sa Diyos, ay saliksigin mo lang, alamin mo lang ang sistema niya, pamamaraan niya, gaganda na buhay mo. Ayun eh. Kaya sabi niya, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all of these things shall be added." Usually, sabi nga, hindi mo na kailangan ipag-pray. Bakit kasi? Kung saan naman darating eh. Alam niyo ba, kapag ka nagpapalayas po ng masamang espiritu o ng demonyo, minsan di mo na nga ginagamit yung pangalan ng Jesus eh. Maalis naman eh. Bakit? Kasi ang ginagawa ko ay sa pangalan na ni Jesus. Na minsan maggigitara ka, magsesermo ka, ganito, ganyan, hindi mo na sinasabi na, "Lord, tulungan mo ko sa pangalan ni Jesus." Hindi ka na nagsasabi na gano'n eh. Bakit? Kasi ang ginagawa mo ay sa pangalan na ni Jesus. Kaya minsan, hindi mo na kailangan. Minsan nga, may mga preacher may mga marunong magaling, palayas ng demonyo, sasabihin lang yun, "Malis ka." Hindi na niya sinasabihan ng paulit-ulit ang pangalan ni Jesus kasi ang ginagawa ko ngayon ay sa pangalan na ni Jesus. No? Ngayon dito, sabi niya, pamamaraan ko ay hindi mo pamamaraan. Ang dali nga lang, tunog ng tunog itong cellphone. Okay. Ang pamamaraan ko ay hindi yung pamamaraan. Ang iniisip ko, ang takbo ng isip ko, ang kinoconcentrate ko ay hindi yun ang iniisip nyo. Kung ano iniisip nyo, hindi yun ang iniisip ko. So, ano dapat natin gawin? Sumunod sa tibok ng puso ng Diyos. Kailangan sumasabay ka. No? Ano kayang klaseng sayaw yung hindi sumusunod sa beat? Ano tawag doon? Baduts? Hindi. Baduts nga yun. Kailangan, kung ano yung buduts pa, baduts. O, yun na nga yun. No?
Ngayon, sumunod ka kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ito sabi niya, dito kayo tumingin. Dito kayo mag-concentrate. Kasi kung titingin kayo na titingin sa mga problema niyo, lalaki ang problema eh. Alam niyo ba, mayroong pampalaki ng problema? Sabi nga nila, may pampalaki daw ng halaman eh. Ano yun? Yung fertilizer. Ang problema po, may fertilizer din para lumaki. Titigan mo. Alam niyo ba kung anong pampaliit ng bilbil? Tinitingnan yan. Pakita mo sa iba, liliit yan. Pag tinitingnan ng iba, liliit. Okay. Ngayon, dito tayo sa so ito yung pamamaraan. Ngayon, what if, sabihin natin, nandito tayo sa temang ito, nanakawan ka ng cellphone. Paano mo babalik yan? Na-snatchan ka ng 100,000. Wow! O kaya, sabihin natin, ano ba? Nawalan ka ng pera. O kaya, pagpasok mo sa bahay niyo, wala na yung bahay niyo. Paano ka nakapasok? No? Malaking problema yan. Sabihin natin, nawalan ka, nabangga ka, na-aksidente ka, wala ka pa namang insurance. O kaya sabihin natin, may nanakaw sa iyo, nasunog yung pag-aari mo, o kaya nalugi ka sa negosyo. Ayan, no? Ano gagawin mo ngayon? Nalugi ka sa kantar. Ano gagawin mo ngayon? No? Ano sinasabi ng Diyos para mabawi ito? No, kasi alam mo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, wala namang mananakaw sa iyo eh. Walang mawawala sa iyo. No? Ngayon, ano ba sinasabi? Ngayon, punta po tayo dito sa 2 Chronicles, no? 2 Chronicles chapter 25. Ito, magtatagalog ako rito. 2 Chronicles chapter 25. Yan. Okay. Magkwento muna ako sa inyo bago natin basahin ito. Ito pong verse na ito ay isinulat ng nanay ko sa isang bond paper. No, itong verse na to, isinulat ng nanay ko sa bond paper. So 2014 pa namatay ang nanay ko. Wala na ako nanay, wala na rin ako tatay. Ano tawag mo ron? Di ulila. Ngayon, isinulat niya ito nung buhay pa siya. Ngayon na nangyari, nakalimutan na. Pagkaraan po ng ilang taon, magkakamping noon sa Peñel. Kinabukasan, arrival na. Kaso, wala pa noon sila Johnny, no? Kami pa lang siguro nila Auntie Baby. Ang magkakasama, no? Wala pa nga siguro kayo. Yan, si Jack, andito na. Si Dayan, nandito na. Pero the rest sa inyo, baka wala pa. Ngayon, anong nangyari po, merong kulang na pyesa ang amplifier. Kaya sabi kong ganun, kailangan kong pumunta ng Raon para bumili. Kasama ko yung pamangkin ko, si Gogoy. Ang problema, kinabukasan na ang arrival, alis na. Ngayon, wala namang mabibila ng pyesa sa Peñel kasi Tarlac, hindi ba ang layo-layo nun? Parang liblib nga yun eh. Ngayon, saan bibili ng pyesa? Wala mabibili. Sa Raon lang makakabili na ngayon, ang sabi ko, ngayon, nung alis na ako, sabi ko, may nararamdaman ako, gusto kong mag-pray. Gusto ko mag-pray. Kaya ang ginawa ko, nakanapsak na ako, nakabihis na ako, bumalik ako ngayon, hindi pa ako lumalabas ng kwarto, hawak ko na yung pinto, bubuksan ko na para aalis na ako, doon sa kwarto ko pa lang ha. Ginawa ko, binitawan ko ngayon, binaba ko yung bag ko, umupo ako para mag-pray. Hanggang sa mamaya, nagpe-pray na ako, nagtatagsa ko, may konting travel. Sabi ko gano'n, hindi tutunog yung sound system pag hindi ako bibili. Kaya ang ginawa ko ngayon, bumangon ako, nilagay ko yung knapsack ko. Pagkatapos nun, lalabas lang ko, bubuksan ko yung pinto, nakakaramdam ako talaga ng kailangan mag-pray. Kaya ginawa ko, binitawan ko na naman yung pinto, binaba ko yung knapsack ko, umupo ako, nagsimula na naman ako mag-pray. Pero habang nagpe-pray ako, may gumugulo talaga sa isip ko na hindi maayos ang sound system bukas. Pag hindi ka bumili, ikaw lang ang pwedeng bumili. Wala kang pwedeng utusan, wala kang pwedeng pakisiyuan, ikaw lang nakakalam nito, kaya umalis ka na. Ginawa ko, kinuha ko yung knapsack ko, pumunta ngayon ako doon sa pinto at mabubuksan ko na, niisip ko, kailangan ko mag-pray. Hindi mo sa katabi yung gulo mo, no? Ang ginawa ko ngayon, binitawan ko ngayon, at binaba ko yung bag ko, nagsimula ako mag-pray, mag-travel. Ngayon, sabi niya gano'n, sabi na bumubulong, hindi aandar ang sound system pag wala yun. Kaya sabi ko gano'n, ganito na lang. Pupunta ako sa Raon, at habang papunta ko ron, magpe-pray ako. Sa jeep na lang. Pero alalahanin po natin, may mga bagay po na pwedeng gawin na habang naglalaba ka, pwede ka mag-pray. Habang nagtatrabaho ka, pwede ka mag-pray.
habang nagbabiyahe ka, pwede kang mag-pray. Pero may mga bagay na kailangang itigil mo yan, umupo ka. Wala wala akong mapakisuyon nun konti pa wala pa nga ata si Grace, obvious nun no, wala pa sila Johnny na nakakaalam ng mga ganito, ganyan sa raon. Ang ginawa ko po, kinuha ko yung knapsack ko at binuksan ko na yung pinto, dire-diretso na, sabi ko, go halika, samahan mo ko. Saan ang kid? Halika na, sumama ka na, sabi ko gano'n. Sinamahan niya ako, bumili kami ng pyesa, andun ako sa bus, nagpe-pray ako, nagtatangs ako, pero syempre hindi ka makapag-concentrate, pero trying hard na makapag-pray ka. Kaya nakarating po kami sa room, bumili kami ng gamit ganito, no? At the same time, yung bag ko nandito sa likod ko. Alam niyo mga kapatid, nung last na bibili na kami ng wire, no, nilagay ko ngayon sabi ko, "Goy, ikaw magbitbit to, suot mo sa katawan mo." Yung yung knapsack, pagtingin ko nung last na bibili na kami, yung last na piyesa na bibili namin, pagtingin ko kay Gogoy, yung bag nakabukas na. Wala niya nangyari. Dalawang cellphone ko, wala na. Sino may kasalanan? Sinabi na nga sa Diyos sa'yo, mag-pray ka kaso sabi ng utak ko, hindi aandar yung sound system. Paano kayo makakapag-cap? So, hating-hati ka. Ano ba tama? Ang alam ko po, ang tama ay kung ano yung inuudyok sa'yo ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng isip mo. No? Kasi may mga time, sa camping, yung amplifier pumutok at umusok. Pero dahil nakapag-pray, umandar pa rin. No? So ngayon, dalawang cellphone ko nawawala. Ano gagawin ko? Yung isa, bigay lang sa akin, worth 17,000 pesos noon. Bigay lang. Mahal kaya. Keypad pa yan. No? Nokia. Nokia pa naman ang mga sikat ng unang panahon Tapos meron akong isang yung tinatawag na PC Pocket. Yung PC Pocket, parang maliit na Android yun, pero wala pang Android nung unang panahon. Meron na pala. May Android na nun, pero ngayon, version, ano na ba ngayon? Anong version na ba ng Android ngayon? 7? 8? 17? 100? Ano? Basta, may ano. Noon kasi ang Android, parang version 2 lang. So, bagong-bago. Ngayon, alam niyo, mga kapatid, nung andun na, sabi ko na nakawan ako. Yung PC Pocket na yon na pinag-ipunan ko, binili ko, at binabayaran ko pa, ay nawala. Dalawa nawala. So, cellphone ko, tsaka yung PC Pocket. Yung, kailangan ko kasi PC Pocket na yun, kasi doon, may Bible. Yung Bible na yon ita-type mo lang, wala pa kasing my sword nung unang panahon So, type mo lang yung verse na gusto mo, at lalabas siya. No? So, PC Pocket ang tawag doon. Operating system ito. So, sabi ko ngayon, paano na to? Ang ginawa ko ngayon, sabi ko, meron kakilala ron, may kinakainan ako rong hamburger. High school pa lang ako, kinakainan ko na hindi kilala na ako. So, iniwan ko si Gogoy doon. Nag-ikot ako, sabi ko, naghahanap ako ng mga snatcher. Sabi ko, may kakilala ba kayong ganito? Nawalan ako Kinumplot yung snatcher Tapos nagpunta ako sa presinto. Sabi ko na wala na ako mag-report ako ngayon. Gumagano sila, sabi malabo na yan. Kasi ang daming sabi ko, may kakilala ba kay snatcher? Para makausap ko, naghalit yung pulis. Sabi, palagay mo sa amin, kakumplet din ang snatcher. Sabi niya gano'n kasi, saan mo ba nilagay yung bag mo? Dito sa likod, ganyan, nakasuot na yan. Sabi niya, inviting. Parang nag-i-invite ka ng magnanakaw. Ngayon, sige, punta ngayon tayo sa kama. Di affected ako, malungkot ako. Bakit? Hindi ako happy. Anong tawag doon? Sad. Bakit? Nawalan kayo. Sino ba naman ang halimbawa, sabihin natin si May, nawalan ng asawa o boyfriend. Hindi ka ba malulungkot? Malulungkot ka. Nawalan ka ng pera, nawalan ka ng cellphone, nawalan ka ng ganito, nawalan ka ng bagay. Pinaghirapan mo, pinagpaguran mo, pinag-ipunan mo, pagkatapos nawala, malulungkot ka talaga. O ngayon ito, ano ang way ng Diyos para maibalik yan? Nakuha niyo mga kapatid. Yung isang kasama natin, nagpunta sa Divisoria, na nakawan ng 25,000 na yung na-snatch siya. Affected siya. Kakilala natin, kasama natin. Ngayon ito, ano ang way ng Diyos para bumalik sa iyo na nakaw sa iyo? In the first place, minsan may inis ka pa nga sa Diyos Bakit Lord, bakit mo pinayagang mawala itong bagay na to na pinapunan ko, gano'n, di ba dapat pinoprotektahan mo, Panginoon? Bakit ako na wala ng ganito? Medyo magkaano ka pa, mag-iinarte ka pa sa Diyos na ganyan, magtatampo ka, hindi ka
Ngayon, ito nga eh. Paano bang, ano ang pamamaraan ng Diyos para maibalik ito? Pamamaraan ng tao, maaaring patawas mo. No? Yung tawas, yung nilalagay sa kilikili. No? Makikita ko sino yung nagnakaw. No? Ganun ba? Eh, sa manghuhula, ewan ko kung paano mong gagawin, papahula mo sino nagnakaw. Pero ito eh, meron po sinasabi ang Biblia na siguradong babalik. May pamamaraan ang Diyos na hindi natin pamamaraan. Kaya nga, mag-aral kayo, sabi niya gano'n. No? Ang sabi niya, ang pamamaraan ko ay iba sa pamamaraan nyo. Ang pamamaraan ng Diyos para maibalik ito, pag-aaralan natin ng konti ngayon. Okay lang ba sa inyo mga kapatid? No? Kasi alam ko maraming apektado ngayon eh. No? Maraming umasa eh. Actually, hindi naman nawala eh. Kung hindi nanakaw yung pag-asa. No? Hindi ka naman nawala ng milyon-milyon. Nawalan ka ng pag-asa na kumbaga ito inaasahan mo. Na inaasahan mong magkakapera ka, inaasahan mong kikita ka, inaasahan mong makakatulong sa ito, inaasahan mong pambayad, tapos biglang nawala. So, ang nanakaw sa iyo yung pag-asa. Anong gagawin mo ngayon? Anong sinasabi ng Biblia patungkol dito para maibalik yan? Okay, mag-hire ka ng private investigator, eh mas mahal pa yung gastos mo kaysa yung nawala sa iyo. Dito po, dumating ang time na naapektuhan na ako. So, pinipilit ko kalimutan. Nasa camp tayo. Apektado ko eh. Apektado ko. One time, papunta po tayo sa, hindi ako nagkakamali, sa North Sagaray ito na summer camp. Parang summer camp o July camp, hindi ko matandaan. At nung araw na yon, kasama ko po si Rhea at saka isang pamangking ko nasa sasakyan. 3 kami. Papunta kami doon. Tapos sinasabi ng Waze, dito ka dumaan. Eh, may nakalagay na do not enter. Eh sabi ko, saan ako iikot nito? Hindi ko alam kung saan ako iikot. Di palingon-lingon kang ganyan. Pero nung araw na yun, nagtataka ko, alis pa lang kami sa bangay, papunta kami ng Sagaray. Actually, hindi po ako naglalak ng kotse. Hindi ako naglalak. Pero nung time na yun, bakit parang nilak ko? May nararamdaman ka na. No? Sabi mo sa katabi ng tangmo, may nararamdaman ka na. Ako, may nararamdaman ako na hindi naman ako naglalak. Bakit ako naglalak? Naglock nung time na yun. Inisip ko, parang may fear, may something na may mangyayari. Bakit ako naglock? At paisin ko po yung kwento. Eh, dapat dito kami papasok, iikot pa ako ganyan, hindi ko na maintindihan. Eh, doon naman sa iikutan mo, nakalagay, do not enter, parachute ka na lang pababa. Hindi naman pwede. Ang nangyari po, may nakita ko isang maliit na elk, yung truck, maliliit lang naman eh. Pumasok. Ginawa ko, sinundan ko. Alam nyo, mayroong uka na ganyan, didahan-dahan ko, binaba, pagbaba ng gulong ko, sumabog. Sigawan yung mga tao, lahat ganyan. Hindi ko naman masabi na, dito yun eh, sa side na to eh, yung right side passenger front na gulong. Front right na gulong, sumabog. Eh, bago pa yung sasakyan. Ibig sabihin, bago pa yung gulong. Hindi ko naman masabi na dahil lang kay Rhea na nakaupo siya ron. Kasi nandito siya sa likod ko eh. Kaya hindi doon. Wala, naapektuhan na naman ako. So, 2 case na to. Ano gagawin ko ngayon? No, first plot ko ganyan. Marunong naman akong mag-ayos ng plot kasi nakakakita ko. Pero yung sa karanasan ko, first time. Kaya pala sabi ko, gusto kong mag-lock. Kasi may nararamdaman ka na hindi maganda. Alam niyo, ang solution dito, both na solution dito ay, sinabi na nga sa'yo ng Diyos mag-pray ka eh. May nararamdaman ka na hindi ka pa nag-pray. Sino masisisi rito? Eh di ikaw. Bakit? May iwasan sana yan kung tumigil ka sandali at nag-pray. May iwasan sana na mawalan ako ng 2 gamit, ng 2 cellphone. Actually, cellphone na parehas yan. Pocket PC at saka isang Nokia. Nabigay lang naman sa akin. Noong time na yung palaos na. Pero maski na, sentimental value yun eh. May iwasan sana yan kung siguro naghintay ka ng 30 minutes para mag-pray. Kung di ka umalis, di ka nag-aapura, inuna mo yung dapat unahin, inuna mo udyok ng Panginoon, inuna mo ang inward witness mo, hindi ka sana nawalan. No? Hindi ka naman sasabihan ng Diyos ng solusyon na hindi mo pwedeng solusyonan. So, nasa abot mo yun, yung solusyon na yan. So, ano nangyari? Eh di, natapos ang camp, pagbalik, siyempre, andun pa rin yung lungkot ka, no? Depressed ka. Bakit? May nawala eh. Ngayon, di nagpe-pray ako na sabi ko, Lord, paano bang gagawin dito? Alam niyo, di ko maintindihan yung kama ko. Eh, yung kama ko, na parang hindi ko alam, nahila kong ganun. Yung, alam niyo, yung foam ng kama. Nahila kong ganun. Hindi ko naman maintindihan ba't ko ginawa. Hinila ko, nakakita ko ng bond paper. At nung paghugot ko sa bond paper,
yung sinulat ng nanay ko bago siya namatay. Nanay ko, I think 2 years nang patay. Pero yung sinulat niya, years ago, nakita ko, isang bond paper, doon sa pinakasulok, ang liit-liit na sulat, 2 Chronicles 25, verse 9. O, kung tayo rin sa verse 9 ngayon. No? Okay. Sabi niya, sa verse 9, 2 Chronicles, chapter 25, verse 9, sabi niya, sinabi ni Amasias na sa lingkod ng Diyos, paanong gagawin ko ngayong nakapagbayad na ako ng 100 talento sa buong Israel? Sumagot ang lingkod ng Diyos, huwag na po kayong manghinayang sa halagang iyon. Magagawa ni Yahweh na bigyan kayo ng higit pa sa ibinayad ninyo. Ang sabi niya, lugi na ako, nakapagbayad na ako. No? Kasi sabi nung propeta, wag niyong pasugurin yan. Sabi niya, naupahan ko na itong mga taong ito Nakapagbigay na ako ng bayad sa kanila. Nagpauna na akong bayad Hindi po yan. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Hindi po yan ang pamamaraan ng Diyos. Sabi niya, paano na yung binayad ko? Ang dami ko pa namang wealth fund. Paano na yung binayad ko? Ngayon, sabi niya rito, nakapaglabas na ako ng pera. Hindi ko na mababawi yan. Pero sabi niya rito, huwag na po kayong manghinayang dyan. Magagawa ni Yahweh na bigyan pa kayo ng higit sa ganyan. Anong pagkabasa ko? Sabi ko, hindi na ako manghihinayang doon sa dalawang cellphone. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang ginawa ko ngayon, sabi ko, di na. Eto na. Ngayon, anong gusto mo kapalit? Pwede mapalitan yung cellphone mo kasi ang kailangan ko, actually, yung tablet. Para hindi ang liit-liit, nagtuturo ko, kumbaga, liit-liit, ganito. Nagre-research ako, liit-liit, ganyan. Sabi ko, tablet na gusto ko. Alam niyo yung ginawa ko? Every time makakakita ako ng tablet, yung Android, may nakita ako ron na billboard na laki-laki, tapos may tablet. Sabi ko, Lord, salamat sa tablet. May nakita akong tablet dito, yung katabi ko, Lord, salamat sa tablet. May nakita akong tablet na nakalagay doon sa picture doon, Lord, salamat sa tablet. Meron pa yung tanduay. Alam niyo yung tanduay? Yung takip na kapag binuksan mo may premium gano'n, tapos may nakalagay mga isang case na tanduay, 3 tablets, yung mga premyo, ay lalapitan ko yan. Tapos sasabihin ko, Lord, salamat sa tablet. Nilalapitan ko yung poster ng tanduay, hindi yung tanduay ang kiniklaim ko yung tablet. Sasabihin ko talaga, lalapitan ko yan kahit na basta kaya ng pa ako. Napuntahan niya, lalapitan ko, tatapik ko, Lord, salamat sa tablet. Lord, salamat sa tablet. Lord, salamat sa tablet. Lord, salamat sa tablet. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, kung sasabihin mo sa bundok na ito, nakukuha niyo mga kapatid, wag na ako manghinayang Sabi ko, late nun, gusto ko na yung malaki-laki. Ngayon, wala naman akong pambili. Alam niyo, yung time na yung tablet, ang mahal. Ang mahal. Kaya pexing ko po yung kwento. Sige, salamat sa tablet, salamat sa tablet. Mga ilang araw, salamat sa tablet, salamat sa tablet, salamat sa tablet. Lord, salamat sa tablet. Humingi ka ng tablet sa Diyos. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng pera Basta, humingi ka ng gusto mo. Ito, di ba, alam na natin yan. John 16:23 and 24, ang sabi niya, anumang hingin mo sa pangalan ni Jesus ay ibibigay sa iyo. Hindi ako humingi ng pera ang pambili. Humingi ako mismo ng tablet. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa tablet, salamat sa tablet, salamat sa tablet, salamat sa tablet. Sa loob po ng ilang araw, basta may makikita akong tablet, either sa TV, either sa mga promo nila, either sa mga premyo. Sabi ko, kahit doon sa advertising na poster ng Tanduay, pupuntahan ko yan at tatapikin ko, salamat sa tablet. Alam niyo, one day, bigla pong natandaan niyo ba yung nakalagay dito sa Mark 11? Buksan na nga natin. Mark 11, Mark 11. So, nagbibigay pa ako sa inyo ng Bible lesson ngayon, Mark 11, ako po yung nagpapaalala. Dito po sa verse 23, ang sabi niya, tandaan niyo ito, kung sabihin niyo naman sa bundok na ito, umalis ka, riyan, tumalong ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan, kundi mananalig na mangyayari. Ang sinabi niya, matatanggap niya, sinabi niya. So, walang prayer. Hindi mo naman kailangan kausapin si Lord Ang sabi niya, sabihin mo lang. Ang ginagawa ko po, sinasabi ko, Lord, salamat sa tablet, salamat sa tablet, salamat sa tablet, salamat sa tablet. Nahingi kasi ako ng tablet, pero hindi diretso, Lord, bigyan mo akong hindi. Na sinasabi ko, salamat sa tablet. Ibig sabihin, tatanggapin ko na lang. Hindi na ako nagpapaalam kasi sabi niya, kung sasabihin mo lang.
No? So, salamat sa tablet, salamat sa tablet, salamat sa tablet, salamat sa tablet. Ito ang pamamaraan ng Diyos. No? Ano nangyari? Pagkaraan po ilang araw, nandun po ako sa church, dito po sa Masenta rito, yung pinanggalingan natin. At may tumawag po sa akin, sabi niya ganon, pwede po kayong makausap? Ayan. Tapos sabi niya, pwede po kayong umupo? Ba't ako pa upuin dito? Ano nangyari? Umupo ako doon sa isang sulok. At sabi niya, ano pong gusto niya? Sabi niya sa akin, gusto niyo po ng bikat? Sabi ko, bikat. Ang gusto ko, binigyan ako ng bikat. Alam niyo, pagkatapos nun, may kinuha pa sa isang paper bag na isang box at inabot sa akin, nakabalot pa siya at sabi niya, buksan niyo po. At pagbukas ko, isang tablet. Nakuha niyo mga kapatid. Ay, hindi ako manok, kinalimutan ko yung bigat, yung mahalaga sa akin yung tablet. No? Ngayon, medyo, intergahin ko lang kayo, nung hinanapan ko ng case yan Case, yung case. Ngayon, tinitingnan ng mga tao yung tablet na yon, nagbubulungan sila, sabi nga siguro 30 milya. No, hindi naman umabot 30 mil, pero nagbubulungan sila siguro 30,000 yan. Nakukuha nyo? Ito ang pamamaraan ng Diyos na ibalik sa iyo yung nawala sa iyo. At ang tagal kong pinakinabangan yun hanggang sa sumurrender na lang. Bakit? Meron akong bago palagay ko nagtampo kasi ko na ginagamit Nagtampo siya na nasa itang tabi na lang siya kasi napalitan na ng bago na naman. So, anong point ko po rito? Wala namang mananakaw sa'yo Walang mawawala sa'yo. Amen po ba? At naalala ko po, bakit ko sinasabi ito? Kasi kailangan ko pang banggitin ito na kasi ang kausap ko ay buong rema. Kasi andun yung camera Napanood ako ngayon. Yung isang bagay po na babanggitin ko sa inyo, maaaring alam nyo na ito, pero gusto ko po lang po magsilbing magpaalala. Yung isang napakalaking TV ko, mahal kaya rin nun. Nilagay ko puro sa tapat ng bintana ko. Nakaano siya, yung meron siyang paa, dalawang paa yun, dito. Tapos nakatapat sa bintana ko hanggang sa, nandun po ako sa baba, nakabukas sa mga bintana ko, nandun ako sa baba, nakarinig po ako ng parang, yung ganun na hangin. Nalakas, akala ko parang may pusan dumaan Nasabi ko, kakaiba tong hangin na, gumanon siya, naramdaman ko, gumapang yung hangin, bumaba. Nasa mamaya, nakarinig ako ng bagsak. Bag! Sabi niya. Alam ko na kung ano yan Ano yan? Yung pusa. Hindi Alam ko na Yung TV. Yung flat screen. Ang laki kaya, 55 inches. Bago pa yun. Hindi ako nagkakamali, 3 taon. Bago pa Wala namang problema Ba't ko papalitan? Alam niyo, pagdating ko, si TV, nakadapa na. Sumasamba. Alam mo saan siya bumagsak? Pag angat kong ganyan, kalahati ng screen. Sira. Bumagsak sa daga. Tumama sa mouse. Na-break. Sinitinay ko pa rin sindihan. Kalahati, wala. Kalahati, may Windows. Yung hindi ko na makita yung mouse. Yung pag ginaganyan ko, bumagsak sa mouse. Ngayon, anong gagawin ko rito? Alam niyo, nakalagay sa John 10:10 na parito ang kaaway para magnakaw. Nanakawan na naman ako ng pera nito. Yung mga nabiktima riyan. Nanakawan ka ni Satanas ng inaasahan mo. Ano pa? Pumatay. Patay si TV. Naghihingalo na. At magwasak. Di ba wasak na wasak si TV? Ngayon, sabi nila sa akin, nung minsan, kinuwento ko to sa Facebook Live, sinumbatan pa ako ng iba ba't kasi doon mo nilagay? Sabing ganon. Kasalanan mo yan, ba't kasi doon mo nilagay? Kahit saan ko ilagay yan, basta nawasak yan, si Satanas ang may kasalanan. Yun ang takbo ng isip ng Diyos basta nawasak yan, kasalanan pa rin ni Satanas. Basta namatay yan, kasalanan pa rin ni Satanas. Basta nanakaw yan, kasalanan pa rin ni Satanas. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ba pinag-uusapan natin paano mabawi? Hello? Paano mabawi? Ito, di ganun lang. Salamat sa TV, salamat sa TV, salamat sa bagong TV. Di ko naman kailangan magkaroon ng pera. Basta salamat sa TV, para kang sira. Salamat sa TV, salamat sa TV, salamat sa TV. Sinasabi, kung sasabihin mo, mapapasayo. Hindi ko naman kailangan magkaroon ng pera. Bigyan mo ako ng 35,000. Tapos ito pa. Medyo naging asensado ko. Alam niyo yung sabi asensado?
Obsessed. Ha? Meron pang isa, abusado. Ano ibig sabihin? Ano sa English ang abusado? Abuse. Ang bili ko kasi rin sa TV, 35,000, 3 years ago. Eh, ang gusto ko ngayon, 65 inches. Tsaka gusto ko yung OLED. Alam niyo ba yung OLED? Yung TV kasi, kapag ka pinatay mo yung di ba yung may puti yan, tsaka itim, di ba? Pag pinatay mo todo, patay ang color, patay ang brightness, may puti pa rin na makikita. Hindi siya totally itim. Yung OLED, talagang itim. Originally itim. Itim siya. Ngayon, dahil sa asensado ko, abusado ko, ang kinuha ko yung 100,000 plus. Ano tawag mo ron? Eh di abusado. Asensado. Eh sabi ko, papalitan din lang naman. Eh di yung maganda na gusto ko. Alam niyo ba, iksin ko po yung kwento. Ay, hallelujah. Di sabi ko, Lord, salamat sa ano. Actually, C10 ang tatak nun eh. LG. Alam niyo ibig sabihin LG? Life is good. Yan, life is good. LG C10. Di confess ako, Lord, salamat sa C10, salamat sa C10, salamat sa C10. Hindi C2 ha. Salamat sa C10, salamat sa C10, salamat sa C10, salamat sa C10. Hala, pagtingin ko, face out na pala. Wala na palang mabibiling C10. C2 meron, pero C10. Wala na pala, meron pang C ganito. Sige, ayoko yan. May pinuntahan kami ganito, ganyan. Para naman bibili ako. No? Anong ginagawa mo? Nilalagay mo action yung faith mo. No, gusto bumili ng kotse, punta ka sa dealer. Magtatanong-tanong ko, magbihis ka lang na maayos. Oh. Tapos sabi mo, magkano ganito? Magkano kung kukuon? Usually kasi pinaka-maximum yan, 5 years eh. Di ba? Subukan mo, what if kung 3 years? So ba, magugulat sila, mayaman to. Tapos sabihin mo pa, paano kung 1 year? Naku, lalo kayo entertaining yan, pagkakapihin ka pa. No, ubusin mo yung kape lahat doon. So, C10, wala nang C10. Paano kaya ito? Wala nang C10. Eh, face out na pala. Eh, sabi ko, yung susunod na model, hindi ko gusto. Tsaka masyado nang mataas. Tsaka sabi ko kasi yung C10 kasi natutweak. Alam niyo yung tweak? Napapakailaman mo yung loob. Ibig sabihin, napapirate, parang gano'n. Hindi katulad ng mga iba, wala pang software para dyan eh. Okay, nung kako-confess ko, tapos ito pa, pandemic. Paano ko magpahanap ngayon eh, pandemic nga. So, naipit ako ngayon. Yung nakikita nyo ng time na nagpe-Facebook live ako na TV sa likod, yun yung dati. Wasak na yun. Eh, pandemic pa. Ganun. Eh, di sige, confess ka lang na confess. Alam nyo, paiksin ko po yung kwento. May nagbigay sa akin ng pera, pambili ng C10. Hindi ko naman hinihiling. Hindi naman ako nagre-request. Hindi ako nagpaparinig eh. Pero alam nyo, binigyan niya ako ng pambili ng C10. Ngayon, akala ko ba wala ng C10? Paiksin ko po yung kwento, merong isa. Doon sa SM, malapit sa amin. Ako nga mga kapatid. Sabi ko, paano ka nagkaroon ng C10? Eh, sabi niya, ito po, meron dito eh. God will provide. Hindi mo kailangan magkaroon ng pera. Hindi mo kailangan magkaroon ng pambili. Kailangan mo lang magkaroon ng aksyon, pagtitiwala sa Diyos. Hindi madali kasi magsasawa ka. Tapos may bumubulong-bulong pa sa'yo na, hindi mangyayari na, hindi tatalab yan. Eh, ikaw naman, pag naniwala ka, if you believe in your heart na hindi mo matatanggap mo nga, alin, yung hindi mo matatanggap. Ay di congrats. Na-achieve mo yung paniniwala mo wala kang matatanggap. Kapag ka ikaw ay Kristyano, wala naman talaga mawawala sa'yo eh. Nag-gets sa mga kapatid. Ay ngayon, i-close ko na ito. Marami pa akong pwedeng example sa inyo na paulit-ulit lang na mga times na nawalan ako ng pera, nawalan ako ng bagay, nawalan ako ng ganito, nawalan ako ng ganyan. Noong unang panahon, sobrang lungkot ko, sobrang isang araw ako na nagluluksa. Ano ba tawag doon? Depressed ako. Isang araw ako di nalabas. Nandun lang ako sa kwarto ko, nagkukulong, madilim, wala akong kinakausap, di ako kumakain kasi sobrang affected ako, sobrang sama ng loob ko sa pagkawala ng bagay na yun. Pero nung naborn again ako, natutunan ko to, palaban na ako. Kasi wala namang mananakaw sa iyo eh. Alam niyo ba si Kenneth Hagin nun? 2 lang ang pantalon niya, kakis. Nagsisermon siya. Ilang kilometro yung lalakarin niya papunta sa simbahan, malikabok tapos babalik. Mamayang gabi, magsiservice namin, lalakarin niya. At alam niyo kung natuturo niya?
prosperity. Isipin niyo, prosperity ang topic niya, and yet siya walang pera. At one time daw, yung isang pantalon niya, sa buong buhay niya, noong time na yon, ninakaw pa. Ang lungkot niya. Pero alam niyo ginawa niya, sabi niya, yung nagnakaw nito hindi makakatulog hanggang hindi niya binabalik sa pangalan ni Jesus. Kinabukasan, bumalik. Kasi marunong kang lumaban marunong kang ipaglaban Wag mong sabihin na hayaan mo na, hindi, no, ilaban mo. At meron pang isa rito na hindi na natin may tuturo na to na pwede mong makabalik yan. How? Paano paraan mo maibabalik yan? Bigay mo na sa magnanakaw. Kasi may nakalagay po na give and you shall receive. Siguro kailangan niya. Siguro mas kailangan niya kaysa sa akin. Kaya bigay ko na, ang dami ko pong naririnig na kwento na nung nanakawan sila, sinabi nila, Lord, binibigay ko na sa magnanakaw ito, yung kinuha niya. No, binibigay ko na. Kahit kung may pulis na lalapit sa akin, sasabihin na sa iyo ba ito, sasabihin ko, hindi, binigay ko na yan sa magnanakaw. Yun ang prayer. Alam niyo, bumalik sa kanya ilang beses dahil binigay lang niya. Kaya matatalo ka ba? Hindi ka pwedeng matalo dahil Kristiyano ka. Ito ang karapatan, ito ang kapangyarihan ng mga Kristiyano. Walang pwedeng manakaw sa iyo pag nasa Panginoon ka na. Meron lang isang kondisyon. Ano yun? If Satan cannot keep your if Satan cannot steal your joy, he cannot keep your goods. Kung mananakaw niya ang saya mo, doon makukuha niya ang mga pag-aari mo. Pero kung hindi mananakaw ni Satanas ang saya ko, mababawi ko yan. At ilang beses ko na pong kinuwento ito sa buong Rema, at ngayon pinapaalala ko dahil lumang mga kwento to no? Meron pa akong hinihintay na kwento na hindi pa naman tapos. Pero ang point ko po, hindi ka pwedeng nakawan ng kaway kung hindi niya mananakaw yung joy mo, for the joy of the Lord is our strength. Kasi hindi ka naman pwedeng nakawan ng magnanakaw. Bakit? Kasi lagot siya sa Diyos. At meron pa nga dito sinasabi, pagka nanakawan ka, nasa Proverbs chapter 62, hindi ako nagkakamali. Kapag nanakawan ka, 6 times pwede mong ipabalik sa demonyo. Balik mo yan. Pitong beses, hindi 6 times. 7 times, ibalik mo yan. Kaya pag nanakawan ka ng 1,000, pwede mong ipabalik sa demonyo ng 7 beses. 7 times na 1,000, hindi 7,000 babalik. No? Kaya kapag nawalan ako, pababalik ko sa demonyo. Pwedeng mangyari yun. So, paano? Ito ang paraan ng Diyos. Walang pwedeng nakawin sa atin. Basta ilaban mo sa korte ng heaven. Pwede kang mag-claim. Hindi katulad ng mga walang kinikilalang Diyos, kawawa naman sila. No? Amen po ba? Yan. Ang hindi ko lang alam kung paano yung nilakawan ka ng asawa. No, wala akong alam sa ganyan pa. I-check ko pa lang. Paano ba yung pagkalimutan? Nilakaw yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. No, siguro mas pangit ka. Hindi ko alam. No, na inagaw sa iyo. Ganun. Hindi ko alam yun. Pero, parang ang ganito halimbawa, yung kasintahan mo, tatalon sa building. Tapos sabi niya, kung mahal mo ko, pakawalan mo ko, di sige ko, talon. Pagbalik sa'yo niyan, tunay nga, multo na siya. No, nagpapatawa lang po ako, pero walang pwedeng manakaw sa'yo. Amen po. Ano lang hantayan ko Johnny? Biyaya mo'y sapat sa akin. Awitin nga po nating lahat. Biyaya mo'y sapat sa akin. At minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalan. At minamahal kita ng lubusan. At nang ako'y manaling natuto ng magtagumpay. At kung nanghihinay pinalalakas, kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan, Jesus, lubos kitang minamahal. Okay.
Ganito po, meron pa naman tayong 30 minutes kasi 5 o'clock, 5:30 tayo natatapos dito Hindi ba nakwento ko sa inyo yung vision? Yung vision. Ganito po, nung nag-sermon na po si Pastor Molo, kasi nagtatanong ako, nung bago mag-camp, Lord, sabi ko, anong si sermon ko? Anong message mo? Siguro mga 1 month, 2 weeks, nagtatanong ako, Lord, anong si sermon ko? Kasi ako pinakamaraming sermon, di ba? Kasi binabalance ko, pinakikiramdaman ko yung camp. Kasi yung iba po kasi, sila Pastor Marlon, Pastor Mulo, Pastor Eli, meron silang fixed topic. Ako wala. Wala akong topic. Kasi pinakikiramdaman ko, kulang pa ba sa unbeliever o pwede na tayo mag-believers camp? Depende. Ngayon, nagtatanong ako, sabi ko, Lord, ano sasabihin ko? Siyempre, magtanong ko sa Panginoon, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto niya. Bakit kasi camping niya to So, tanong ako ng tanong na, Lord, ano ba? Wala talaga akong makuha. Nagsasalita na si King. Sabi ko, Lord, si King, may message na, wala pa rin. Kaya nga, minsan ayoko yung ginugulo ko. Pero hindi pwede ako guluhin. Ikaw ang director Pero nagtatanong ko, doon sa loob na nanahimik ko, Lord, anong gusto mong sabihin? Hindi yung gusto ko, kundi ano yung gusto mong sabihin. Di ba nag-uusap tayo tungkol sa vision? Alam niyo, nakita ko Nakita ko yung kung ano yung dapat ituro Sa palagay ko, yun ang kalooban ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nung second night na nagsalita ako, alam ko na, yung series. Nakukuha sa vision. Nakukuha na, napapakita pala ng Diyos sa'yo. Hanggang sa mamaya, mukhang maganda naman ang dating Di, wala nga ako, sa totoo lang parang wala nga ako idea ko paano, ano sinasabi mo, Lord, ano ba, ganyan, baka magkamali, ganun. Minsan, nai-stress ka na sa dami ng tao, na dami nagtatanong, paano ganito, paano ganyan, uuwi na yung camper ko. Ayaw maghiwalay, tapos may mga bakla pa, ganito, gano'n na gusto raw nila, doon sila sa babaeng ganyan na ilang katerbang bakla ang nag-i-strike, tapos may mga tomboy, ganito na gusto raw, sa lalaki daw sila. Hindi pwede, paano ba yung ganito? Hallelujah! Tapos, Lord, ano sermon ko? Dumadagdag pa yun Pero, siyempre, mahalaga yun. Alam niyo po na nagsasalita na si Pastor Molo, nung umaga, yung first day yun, di ba? Nakita ko Kaya sa palagay ko, ito yung sinasabi ng Panginoon. Palagay ko naman, okay naman. No? Hanggang doon sa Believers Camp, pinapakita talaga ng Diyos. No? Sige, ikaw. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa